Happy Sabbath po sa ating lahat at sa mga napapagod, sa mga nanghihina. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay patungkol po sa kalakasan. Hindi lang po pang spiritual, pang physical, maging po ng ating wholesome na kalakasan. Ito po ay matatagpuan sa Healthful Living ng Chapter 10. At ito po ay pinamagatang Vital Vigor and Energy. Nawa po, pagkatapos po ng ating usaping ito ay magkakaroon tayo ng kalakasan. Manunumbalik muli ang ating zealousness sa paggawa ng mga bagay na magbibigay luwalhati sa atin pong Panginoon. Ayon po dito, God has provided us with constitutional force which will be needed at different periods of our life. Subalit, if we recklessly exhaust this force by continual abuse sa atin pong katawan, ano po mangyayari sa atin? We will become losers. And then our usefulness will be lessened. If not, life itself will be destroyed. So, ito po'y blessing ng ating pong Panginoon. Ano po? Subalit, kapag atin pong inabuso at hindi po ginamit ng tama, ano pong mangyayari? Tayo po'y magiging mahina. Sabi din po, God endowed man with so great vital force that He has withstood the accumulation of disease upon the race and consequence of perverted habits. Alam niyo po na sabi din po dito sa chapter na ito na 20 20 times more yung kalakasan na meron sina Adam and Eve noon. Otherwise, kapag hindi daw ganoon at sa habit natin ngayon, wala na daw po tayong natitirang kalakasan. Kung hindi ganoon ang pagka-create ni Adam and Eve. Kapag hindi 20 times, imagine yung pag-degrade ng violation ng nature ng tao, sa pag-degrade ng lifestyle, the same times naging common yung violation of natural law. Baka kunti na lang po ang tao ngayon, baka hindi po tayo dumami. So sabi din po, the tree of life possessed the power to perpetuate life, and as long as Adam and Eve ate of it, they could not die. So kung papansin nyo, napakaganda po nung blessing na meron yung ating forefathers aside from the 20 times na strength ay kapag yung kinakain lang nila ay tree of life, hindi sana sila mamamatay. But then, they went the other way around. Ano pong nangyari? They transgressed God's law as particular to the tree of good and evil. So, ang nangyari, nawala yung kalakasan, hindi lang kalakasan. Because of that sin, may experience na natin ang kamatayan. Sabi din po, next are, ano ngayon? Siyempre, andito na tayo sa race na ito. Andito na tayo sa most degraded race ng sangkatauhan. So, what are the things na nire-remind ng Panginoon sa atin ngayon? Nang sa gayon, babalik sa atin yung health at kalakasan. Sabi niya, una po ay ang Biblia. Sabi niya, the Bible is a leaf from the tree of life. And by eating it, by receiving it into our minds, we shall grow strong to do the will of God. I know and believe na gusto natin gawin lahat yung will ng Panginoon. And the very instruction is to eat from the tree of life, which is the Bible. Naalala nyo, sabi din po sa Revelation, the leaves of the tree of life is for the healing of the nation. It is indeed. Sabi dito, and the Bible is a leaf from the tree of life. Kaya kung meron po tayo palagi ng salita ng Panginoon sa ating mga buhay, we will have a mind, a body that is strong to do the will of God. Kaya sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you.
But if we seek first of the world, we seek first of our food, we seek first of our phone, what do you think will happen to us? Pero the promise is, seek ye first the kingdom of God. Next is exercise. Neither are they willing to wait the slow process of nature to build up the overtaxed energies of the system. Kaya sabi niya, useful employment would bring into exercise the enfeebled muscles in leaven the stagnant blood. And the entire system would be invigorated to overcome bad conditions. Ang exercise daw po ay nagbibigay kalakasan. Kaya even in the lifestyle center, if the patient can go out and walk, then walk. Kapag hindi, anong ginagawa? Is we are doing the massage. Kasi the more na na-exercise yung mga muscles nila, the more na sila'y lumalakas. Pero kapag hindi, do you think lalakas po? So, for those na nagsasabi na sila ang lalakas nila, pwede din po tayong maging malakas. Exercise your muscles. And, ayan ang kagandahan. So, let's make use of our useful employment. Yung mga gawaing bahay, gawaing garden, na magbibigay sa atin ng vitalities and tones. Let's enjoy them. At habang ginagawa po natin yung mga bagay na yon, isipin natin na nagpapalakas to sa akin, bibigay ito ng kalakasan, so we will do it cheerfully. And then, yung effect nito in our lives, in our physical, spiritual, even sa emotions natin, will be better also. So, if physical exercise were combined with mental exertion, the blood would be quickened in its circulation. In action of the heart would be more perfect. Impure matter would be thrown off, and new life and vigor would be experienced in every part of the body. So kapag ang utak natin ay gumagana, ang ating katawan ay gumagana. Ano po daw ang nangyayari? Gumaganda ang sirkulasyon ng ating katawan. At ang ating mga puso ay hindi mahihirapan na mag-pump ng blood sa bawat parte ng ating katawan. And then what happens? Yung mga dumi, kapag may blood na pumupunta na, yung impure matters will be thrown off. At bagong life again, bagong vitamins, bagong nutrition yung nalalagay sa ating mga katawan, kung kaya tayo ay lumalakas. Ganun lang naman po kasimple ang exercise. Ganun po siya magpalakas. If invalids would recover health, they should not discontinue physical exercise. Alam niyo po kung bakit? Kasi kapag na-restore na tapos hindi mo tinuloy-tuloy ang pag-exercise, alam mo mangyayari? Di panghihinaan ulit tayo. There will be increased vitality which is so necessary to health if we will continue to exercise. Parang faith lang yan. Kapag hindi natin na-exercise ang faith, anong mangyayari? Yung hotness ng salita ng Panginoon on that time, kapag hindi mo yun ginagawa, mawawalan ng, parang wala ka ng energy to do it. And then, until it's just an ordinary word na parang hindi na mo na kailangan gawin. So, ganun din po sa exercise. Next is pure air. Alam niyo po kung bakit tayo nanghihina? Because we are deprived in a great measure of air. Bakit? Halimbawa, nasa syudad tayo, paglabas mo, usok. Tapos katabi mo, bahay. Alam mo yun, almost dahil na rin sa walang tawag nito, dahil na rin sa walang proper air sa surroundings mo, pati yung utak mo, pati yung emotion mo, sumusunod na rin. Sabi niya, fresh air is the free blessing of heaven, calculated to electrify the whole system. Ano pong ginagawa? Sa science po, this is how it is done. Kapag meron po tayong proper oxygen na linalanghap every day, at yun ay na-oxidize, after oxidation,
yung nabubuong enerhiya ay 20 times more. So, ibig sabihin, kapag proper yung air na ating nilalanghap, we are providing 20 times more na energy. Ganun kalakas. Pero kapag hindi proper, halimbawa, ang nilalanghap mo usok, ang nilalanghap mo yung hindi magandang alaga ng katabi, what do you think is the energy that you have? Nakakapanghina po kaya. Kaya, ang ganda ng mga senaryo na, ang ganda na nga ng scene ng nature, tapos yung nalalanghap mo pa, ay napakagandang hangin pa. So kahit nga spiritually, kapag okay yung linalanghap mo, okay din yung spiritual life mo. Pero kapag bad news, mga paninira, di ba? Nakakapanghina. So same is true sa ating spiritual life. We need air. At the best, sabi nga niya, a prayer, ang prayer po ay breathing, parang breathing po natin. So, wag sana tayong makalimot na mag-pray sa Panginoon kasi that's our energy air, kumbaga, na galing sa Kanya. So, ang pure air din po ay makikita sa mga falls. Mas marami kasing mga negative ions sa mga yon sa tabing dagat. So kapag nandun po kayo is ang ganda po talaga ng hangin. And then kung mapapansin nyo, it's very soft. Honestly, sa mga syudad, may mga hangin pa rin naman. Pero without those trees around na, dahil puros bahay na, ang bigat-bigat ng hangin, ang hirap lang hapin. Pero sa mga blue mountains, like the one na nandito sa ating pictures ngayon, napaka-soft ng air. It's breathable po siya. Kumbaga, napakadali niyang i-breathe. Napakadali niyang langhapin. Hindi ka hirap. So, isa din po sa pag-obtain ng pure air is proper posture. Kapag po kasi sanay tayo na nakaganito, sinasanay po natin yung ating sarili na kunti lang yung air na nalalanghap. Samantalang kapag proper yung posture mo, whether you like it or not, at least, 'di ba, yung paghinga mo ay tama. At kapag tama yung paghinga, tama din yung nai-inside na hangin. So, wag sana tayong masanay na yung hangin na linalanghap natin ay napakakunti lang. Sanayin natin na marami habang ito ay hindi pa binabayaran. So, next is sleep. Yan. Nature will restore their vigor and strength in their sleeping hours if our laws are not violated. Sabi po niya dito. So, dito sa ating pagtulog, alam niyo po ba na nakapagbibigay ng lakas kapag okay ang tulog mo, okay ang gising mo. Pero kapag hindi okay ang tulog mo, alam mo yon, kinabukasan parang walang zealousness to do the things that you need to do. Gusto mo nakaganito ka lang sa bed, wala kang kalakas-lakas. Pero kapag nakuha mo yung proper sleep during the night, tomorrow is another day. So, ganun po siya. And I like these kids kasi when they sleep, kahit napakaingay ng surroundings, kahit nasa sasakyan, kahit nakatayo yung paa, they sleep well. That's why they have that strength. So, isa din sa sa paraan para we will have a better sleep is not to fool our stomach during the night kasi tulog yung buong sistema mo pero yung utak mo ay busy pa doon sa digestive system. Kaya wag nawa. And then one thing more is when we've been working, we had our exercise during the day or before we sleep. Ano pong nangyayari? Bagsak na bagsak ang tulog mo. Ang sarap matulog. Ano po? So, next po is bathing. Sabi niya, bathing helps the bowel, stomach, and liver, giving energy and new life to each. Imagine, nagbibigay siya ng energy, pero you can see it kapag halimbawa, 'di ba, sa umaga, yung parang bangag pa yung utak mo, pero the moment na nakaligo ka na, parang may bagong strength
Sa mga sanay po maligo ng umaga, ito po ay weakness din po ng inyong lingkod, lalo na't nandito po tayo sa napakalamig na area. But then, isa po sa ginagawa kasi ng bathing din is yung mga deadly cells sa ating mga skin ay na-wash out. So, it would be easier to detoxify. Mas easy ang ating uh, pagpawis, so paglabas ng mga dumi mula sa loob ng ating katawan. So, next is the influence of the mind. The latter class do not exercise the mind. Their muscles are exercised while their brains are robbed of intellectual strength. Just as the minds of thinking men are worked while their bodies are robbed of strength and vigor by their neglects to exercise the muscles. Those who are content to devote their lives to physical labor and leave others to do the thinking for them while they simply carry out what other brains have planned will have strength of muscle but feeble mind. So, kung po, dapat po ay balanse lamang po yung makaka-impluensya sana sa ating mga utak. Hindi po yung, dahil ito yung talent ko, pang physical lang ako, physical ka lang, make a way na mas strengthen din yung utak mo. Kasi kailangan balance. Sabi niya, bring to your aid the power of the will, which will resist cold and will give energy to the nervous system. Isa pa po ay with the influence of the mind, let's make sure, sabi sa messages to young people, na we will guard every avenues of the mind. Lahat kasi ng pwedeng umapekto dito sa ating mga utak, kailangan nating gwardyahan. So, whatever you are looking at, halimbawa, nasa phone ka lang, do you think that would influence you greatly? Tapos yung mga nilalaro mo pa sa phone, hindi naman maganda. Do you think it will influence your mind better? Yung mga pinapakinggan, yung music mo, is your music elevating or your music is actually making you too much emotional? Is your music making you revenge, or is your music making you have more pity to yourself instead of removing that attention to yourself and have your attention more to Jesus? So this is the time that we should guard the avenues of our mind. Kaya bakit kaya sinasabihan na wala sanang worldly songs, walang worldly na ganito, worldly na ganyan? Bakit po? Kasi it all influence the mind. Kapag yung mga bagay na yan ay hindi magbibigay sa atin ng mas magandang impluensya, why do you dwell on it? And worst is, why will you, ba't ka magbabayad ng ganyan? Hindi ka naman bibigyan ng magandang impluensya sa utak. Bakit? Alam nyo po, 9 out of 10 diseases is aggravated by the mind. So, yung bakit ang daming nagkakasakit, bakit ang daming nahihina, kapag yung utak mo ay mahina, that actually happens. Pero, kapag ang utak natin, yung influensya na nag-gain niya, is something that would strengthen. Ang mangyayari po kasi, we will also be strengthened. Otherwise, it will do the other part of the head. Kaya nga po, yung mga scenario, yung recreations sa natures, lalo na sa mga nasa offices, make a way na kayo ay karoon ng time to free yourself from those stresses and then go to a place na mai-invigorate ulit yung utak nyo, yung katawan nyo at the same time. Next is, what are the unfavorable to strength and vigor? Ano naman yung mga dapat nating iwasan na mga irregular habits natin? Kasi sabi niya, misuse of the body shortens the period of time which God designed shall be used in His service. Bakit maraming namamatay agad? Kasi hindi inalagaan ang katawan na supposed to be ay magbibigay ng serbisyo sa Panginoon. By allowing ourselves to form wrong habits, by keeping our late hours, by gratifying appetite at the expense of health,
we lay the foundation for feebleness. Sino pong maging gustong feeble? Ibaga ay ayaw natin. Gusto natin malakas tayo palagi para sa Panginoon. Ano pa? By neglecting to take physical exercise, by overworking mind or body, we unbalance the nervous system. Those who thus shorten their lives by disregarding nature's laws are guilty of robbery before God. Yan po ay nasusulat sa The Review and Herald, December 1, 1896. So kapag daw tayo, mababa yung buhay natin dahil nane-neglect nating alagaan tong katawan natin, ano daw po yung kasalanan natin? Are guilty of robbery before God. Why? Ye are not your own. Ye are brought with a price. At yung pag-damage mo sa katawan na bigay ng Panginoon sa'yo is robbery. Pagnanakaw po yun. So, sabi niya, next, ito daw ang ginagawa natin. Overwork. Those who make great exertion to accomplish just so much work in a given time and continue to labor when their judgment tells them they should rest are never gainers. Sabi na nga ng katawan mo, ipahinga mo na at pagod na. Pero yung utak mo sabi, kailangan kong matapos ng trabahong to. So, what happened? They are living on a borrowed capital. Yung strength na yun, pangbukas, ninakaw mo. Hiniram mo. They are expending the vital force which they will need at a future time. And when the energy they have so recklessly used is demanded, kapag kailangan niya na yun, they feel for want of it. If all the hours of the day are well improved, the work extended into the evening is so much extra, and the overtaxed system will suffer from the burden imposed upon it. I have been shown that those who do this can lose much more than they gain. Nakakalungkot po, na mas marami kang na mas marami kang nasayang na lakas kasi akala mo marami kang matatapos. Pero, ano nangyari? Bagsak naman yung katawan mo, mas lalo kang walang natapos. Kaya nga po, kinakailangan po sa atin ang temperance. Wala pong problemang maging masipag, pero kapag po apektado na po ang ating strength at nagnanakaw na po tayo ng strength for tomorrow, let it not be. Let tomorrow be tomorrow. Kaya ngayong sa prayer, sabi ng Panginoon, give us this day our daily bread. Hindi nga pang buong buwan, pang buong taon eh. Bakit? Kasi tomorrow is another day. Next is impure air. So, paano tayo nagkakaroon ng impure air? Because the effects produced by living in closed, ill-ventilated rooms are this. Kapag walang pintana yung ating mga rooms, so di walang pumapasok na hangin, tapos naka-aircon ka pa, ikot-ikot lang yung hangin sa'yo. The system becomes weakened. The circulation is depressed. The blood moves sluggishly. Hindi maganda yung pagdaloy ng iyong dugo through the system because it is not purified and vitalized by the pure and invigorating air of heaven. The mind becomes depressed and gloomy while the whole system is innervated. So sabi niya, imagine, nakaka-depress pala kapag walang magandang hangin. Kahit nga rin spiritually, di ba, kapag yung hangin ay hindi maganda, halimbawa mga banyos, paninira, di ba, nakaka-depress din talaga. Pero, habang binabasa ko itong nandito na bigay sa atin ng Panginoon, ay nagugulat ako na isa pala sa cause ng depression is yung walang bintanang rooms. So, let's make sure, lalo na sa mga maggagawa po ng mga bahay, please make sure na may mga bintana, may pasokan ng hangin yung ating mga rooms. Kasi, kapag pasok ang hangin, pasok ang init sa ating
rooms, syempre, yung lakas natin iba, and there's sunshine in our soul. Ibig sabihin, masayahin tayo kasi pasok din yung Dr. Sunshine. Next, isa sa nakakasira din ng kalakasan is a disturbed mind. Ano ba yung mga nakaka-disturb sa ating mga utak? Doubts, perplexity, and excessive grief often sap the vital forces and induce nervous disease of a most debilitating and distressing character. Ay, nakakapangit pati kapag palagi disturbed yung utak natin. Yeah, we have the right, may mga doubts, pero isn't it that more doubts that we have, the more we should struggle to, kagaya ni Jacob, na kumapit sa Panginoon? When there are some perplexities, kung mayroong mga kalungkutan, it is more reason to go to Christ. Kasi po, when the mind is truly disturbed, it's hard to have that peace. Samantalang ang Panginoon, sabi niya, my peace I give unto you. Peace that the world cannot give. Kaya po, let's grab that peace by entrusting everything to God. And all those doubts, perplexities in our mind will be gone as well. Bakit? Huwag na nating hawakan. Sabi nga ng Panginoon, bigay natin sa Kanya. Huwag na tayong magpaka-superhero. Alam na, kung hindi natin kaya, aminin natin sa taas, and He will give us the necessary strength that we have. Next is error in diet. Oh, this is the common breakfast of everybody. Ano po? Kape at tinapay. Sa atin kasi pandesal. Yan dyan ay mas matindi, donut pa nga. So, dahil sa error ng diet natin, supposed to be, di ba, in the morning, eat like a king. At noon, eat like a queen. In the evening, eat like a beggar. But, tingnan nyo naman ang pagkain natin sa umaga, kapit, tinapay. And then sa lunch, we eat. Sa evening, na pagod tayo, we eat much. So, there's an error in our diet. Mali na nga yung ating mga kinakain. Mali pa yung dami, mali pa yung combination. So, unhelpful habits of eating are enduring thousands and then tens of thousands. Food should be thoroughly cooked, neatly, and prepared, and appetizing. So, dapat yung mga pagkain natin, then, on the other hand, kahit healthy yan, dapat maganda rin naman yung preparation. Masarap din naman. So, yun ang errors in diet. Let us be mindful, lalo na sa mga nanay, na katulad ko, let's continue to learn the best health that we can give through the counsels na binigay na sa atin. Kasi it all depends on us. If what we are serving will give strength to our families, or it will make them weak or eventually die. Next is cold food. Sabi ng ating prophet, I do not approve of eating much cold food, for the reason that the vitality must be drawn from the system to warm the food until it becomes of the same temperature as the stomach, before the work of digestion can be carried on. So, kahit nga Sabbath, di ba, we can warm the food. So, dahil akala natin healthy naman, pero napakalamig naman, pinapahirapan mo yung sistema mo. They eat improperly, and this calls their nervous energies to the stomach, and they have no vitality to expend in other directions. So, nangyayari kapag malamig yung ating mga kinakain is, yung enerhiya na kailangan natin for our strength ay napupunta na lang sa pagwawarm ng mga kinakain natin na malamig. Kaya, this is actually a warning to us. Gayun din po yung mga frozen foods. Please, usually, common cause ng may mga bato. Kasi, karamihan ng may mga bato are those, yung mga seaman, napapansin, based po sa mga naging pasyente na, yung mga seaman, bakit po? Kasi, after a month or a week, wala na po silang fresh foods. Karamihan na po ng pagkain nila are frozen na. So, doon na di-develop yung mga
stones in the body. Next is children are permitted to indulge their taste freely to eat at all hours. So, anong nangyayari po dito? The digestive organs, like a meal which is continually kept running, become enfeebled. Vital force is called from the brain to aid the stomach in its overwork, and thus the mental powers are weakened. Kain ng kain yung bata. Wala sa oras ang pagkain. So, anong nangyari? Busy-busy na yung kanyang utak sa kanyang tiyan. Tapos, sasabihin natin, ang bobo-bobo mo. Yung pala, ang dami-dami niyang pinagbibisihan ng kanyang utak. Nasa tiyan. Kaya, let's not indulge them. Next is students. I did not mean to say na bad maging students. It's just that the common tradition kasi sa school is we are having 8 hours in a class in a day. 8 hours in a day na doon tayo nakaupo, nakikinig, nagko-quiz. Pero alam nyo yun, yung nai-exercise lang ay puros utak. Pero yung ating physical na katawan ay nananam. Sabi niya dito, they closely apply their minds to books and eat the allowance of the laboring man. Under such habits, some grow corpulent because the system is clogged. Others become lean, feeble, and weak because their vital powers are exhausted in throwing off the excess of food. So, ang nangyayari kasi ay nai-exhaust yung ating system kasi nakafocus na lang doon sa mga, kulang kasi yung pag-assist. Wala tayong lakas sa tiyan na mag-digest na kasi ang na-i-exercise na lang ay puros sa utak. Next is overworked stomachs. The poor, tired stomach may complain of weariness in vain. More food is forced upon it, which sets the digestive organ in motion, again to perform the same round of labor through the sleeping hours. In the morning, there is a sense of languor and a loss of appetite. So, di ba, common ito na ginagawa natin habang nanonood, kumakain, mamaya kain ulit. So, alam niyo yon yung tiyan nyo, pagod na, kaya kinabukasan wala na rin tayong appetite na kumain like a king kasi pagod na rin yung ating tiyan. So, 'di ba, ang ating sistema it needs 5 to 6 hours, 4 to 5 time na ma-digest. Ang nangyari, in between, may merienda, tas lunch ulit. Supposed to be kapag ganon, 12 hours pa nga dapat yung hintayin mo Pero hindi, mamaya ulit after 3 hours. So, kain ulit. 'Di ba? Sabi natin, poor tayo ng mga Pilipino, pero kapag kumain tayo, 6 times, 6 times in a day. But then, nagiging poor talaga tayo kasi yung stomach natin ay nasisira na. No, overwork. Kaya nga mas maraming nagkakasakit sa overeating kaysa sa walang kinakain. Sabi niya, kaya ang nasisira yung ating mga digestive organs and it need to rest nang sa gayon magkaroon ng energy to mag-recover yung mga organs na yan. Next is improper clothing. Naalala niyo po yung ideal woman doon sa Proverbs 31? Yung clothing niya is to make his children warm. Yung clothing niya is to make his children na healthy. Hindi clothing na magbibigay sakit sa kanila. So, may nabasa din po ako. Yung mga nagsasanay na yung mga clothing ng mga anak ay bukas yung dito sa kanilang mga dito na areas is they are making a way na manghina yung lungs ng bata dahil nga nalalamigan doon sa areas na dapat ay warm. So, yung concentration ng blood ay nandun sa warm na areas. Alam niyo yon yung bakit minsan kapag kumain ka parang di ka natutunawan. Kasi yung concentration ng blood
nandoon sa tiyan, doon lang kasi yung malamig. The surroundings ng ating mga tiyan ay puros malamig na. So, hindi pumupunta doon yung mga blood. Kaya ang hirap ng magtunaw. So, improper clothing po. And then, rearing children. Alam niyo po, ito po yung sakit ng mga nanay. Kaya humihina din po sila. So, kinakailangan po talaga ng cooperation with the daddies na sana even you are tired from work, they're also tired. The mommies are also tired inside the house. Kasi po, pag nasa sariling bahay ka, hindi po nauubos ang gawain. So, let's make sure that we will also aid them, lalo na yung mga bagong panganak na sana ay maalagaan sila. Papanganak nila, alam niyo yon, yung puyat na sunod-sunod, kailangan nila ng kasama talaga. Kasi nakakaubos talaga yun ng lakas. Next are vices. The vice is lying waste the vital forces and debilitating the system. Ba't ka maggagastos? Gagastos ka na nga yung mga bagay na magbibigay ng health sa iyo. Huwag na yung mga bagay na sisira sa ating katawan. Ano pa? Drugs. Sabi niya dito, sick people who take this drug poisons do appear to get well. With some, there is sufficient life force for nature to draw upon so far to expel the poison from the system that the sick, having a period of rest recover. Yung iba, hindi lang po drugs na ito, maging po yung drugs na minsan akala mo lumalakas ka naman, but then what happens is, oo nga, lumakas ka sa isang parte pero humina ka naman on the other side. At kapag hindi kaya nung sistema mo na ilabas yung na-take in mo ng mga gamot, ang nangyayari doon tayo nagsisimulang manghina. And lastly, we have the unsocial surroundings. Dito ko na-appreciate yung aking in-laws kasi hindi ko pa talaga sila nakitang nag-away talaga in front sa amin because hindi talaga sila nag-aaway sa harap ng bata. Hindi siya healthy. Imagine. And then, it starts with the husband and wife, na magtulungan dito. And it will spread with the children. Kasi una, tayo na mga nanay. Hindi sana tayo yung magbibigay kahinaan sa ating mga tatay. Kasi, ginagawa naman nila yung part nila nang sa gayon ay mabuhay tayo. Magkaroon ng pagkain. Pero minsan, because of some dissatisfaction, alam mo yon, yung pagod na yung tatay, ang dami mo pang sinabi na sa halip na i-cheer up siya sa kanyang ginagawa, lalo natin silang pinanghihinaan ng loob. And then at the same time, same is true sa mga tatay, sa mga nanay. Pagod na yung nanay doon sa loob ng tahanan. So the best thing you can do is appreciate na lang yung mga maganda. And then, kung may nakita tayo na hindi nagawa ng nanay, dahil na rin sa kapaguran, let's just help them. In that way, we can avoid we can avoid yung mga surroundings and social na surroundings. Let's start with our partners in the family and then the kids will follow. Same is true sa mga bata. Pag nakita nyo ng pagod na pagod ang nanay at tatay, wag nang kulit-kulit. Let's make a way to cheer everyone up. Kasi nga, nagpapalakasan tayo sa bawat isa, di ba ga? So, let's cheer everyone that they will be motivated to do things better in the future if they had done something wrong. And then at the same time, wag sana tayo yung unang-unang magmamak sa isa. Nagkamali na nga, tayo na inaasahan, no, parang kay Job, yung asawa niya na inaasahan niya that would help him on that time, yun pa yung nag-max sa kanya. Wag na ganun. Let's have a cheerful surroundings. And that can be started by having a cheerful relationship with God, and it will flow through sa ating mga kasambahay, and then same is true sa mga tao sa ating mga
paligid. So, unsocial surroundings. Alam nyo yun, kapag walang kasiyahan, walang parang yung mahirap i-reach out ng mga tao yung dating sa atin dahil sa sobra rin nating mga ah, minsan kasi kapag may mga katotohanan na meron sa atin, and then sa halip na ibuhay yun, gusto natin yung ibang tao yung magbuhay. At uh, when they are doing it, yung saway natin sa kanila, it's not already out of love, parang mas pinapalayo natin sila. And that's unsocial surroundings. So let's avoid all of those by the help of God, that the love of God will be the one that will be manifested and will be the one that will be seen in us. Yun din po sana ang makita sa ating buhay, sa loob ng tahanan, at kahit sa ating paglabas. Yan po ang aking prayer, nawa tayo po ay magkaroon ng kalakasan muli. Hindi lang physically, lalong-lalo na po spiritually, emotionally. Kasi po, naniniwala ako na malapit na ang Panginoon. And let's have that strength. Ibuhos na natin yung kalakasan ngayon para sa ating Panginoon na ating minamahal. Ito lang po, and happy Sabbath po sa ating lahat.